Welcome back to my channel. Gumagawa ngayon ng batas ang legislative branch ng government dahil sa nangyaring incident between a government employee and a cyclist. Siyempre aware naman kayo dito and viral kasi ito eh. But I will not discuss sinong may kasalanan talaga kasi as of this writing, under investigation pa yung case. Although meron ng mga revocation ng mga licenses. So we will discuss here itong dinadraft pa na bill. Okay? This is an act penalizing the acts of road rage and for other purposes. Ito yung House Bill number 8991. I will still show on the screen the House Bill number 8991. But of course, para mas madali nyong maunawaan and syempre, yung ibang mga nanonood din sa akin, ayaw masyado ng English, so tatagalogin naman natin, i-explain naman natin in simple terms. So basically, as defined dito sa bill, what is road rage? Okay, so in simple terms, ito yung mga away sa lansangan ng mga motorista. Kunyari nagkainitin ng ulo, yun lang yung mga layman's term dyan. But dito sa bill na to, road rage refers to the aggressive, hostile, or violent behavior in traffic or on road by a motorist, which may include the following: wild gesture, physical attack, reckless driving, threatening, force, and intimidation. So yan, madali lang naman din intindihin ano ba itong ibig sabihin ng mga yan. Basta hinamon ka na ng suntukan, basta road rage, yan. Basta ang pinairal is init ng ulo, o kaya nagbunot pa ng barel, or nagbunot pa ng baseball bat. Ayan, pagka nagmura-mura, yan, road rage na yan. So dito sa bill na to, ang penalty is, halimbawa, wala namang injury, walang death na cause. The penalty is imprisonment of 6 months to 1 year and or not less than 50,000 but not more than 100,000 pesos na fine. Pag merong physical injury, halimbawa sinuntok mo yung halimbawa yung siklista. So yan, ang penalty dyan is 2 years to 4 years and or 100,000 but not more than 250,000 pesos na fine. Pag halimbawa ang resulta nitong road rage na to ay napatay mo yung kaalitan mo, so the penalty is 6 years to 12 years and or fine not less than 250,000 pesos but not more than 500,000 pesos exclusive of damages. Pag sinabing exclusive of damages, hindi pa included dyan sa computation na yan o dyan sa fine na yan yung mga danyos perwisyo. Halimbawa yung mga ginastos mo sa ospital o sa punerarya, yan, yung mga ganyan. Ngayon, pagkataong gobyerno ka, karagdagan pang penalty sa'yo ay permanent disqualification from government service. So ibig sabihin, hindi ka na makakatakbo bilang halimbawa vice president or president, or hindi ka na pwedeng mag-occupy ng mga government positions. Halimbawa, legal officer ng isang city, yon, bawal na yan. Isa pa sa mga penalties is the revocation of the driver's license and shall not be eligible for renewal for 5 years. Etong kagandahan dito sa dinadraft na batas na to, ito sa bill na to, yung section 6, the authority of the government to prosecute. Kasi dito sa case na to, pag halimbawa yung biktima ayaw mag-testify kasi takot siya eh. So the appropriate agency can initiate the case or the filing of the case. Ito pa yung isang maganda, section 11, which pertains to the protection of the victims and witnesses. So syempre, kailangan talagang protektahan yung mga yan dahil walang magtetestigo laban doon sa nanakit o doon sa nakapatay na motorist pagka meron silang fear for their lives and for the lives of their families. Syempre, ang uunahin nila dyan, yung kapakanan nila and yung kanilang pamilya. Dapat lagi silang ligtas.
Okay, so that ends my topic today. Very short lang kasi nga, ito lang naman 2 pages lang halos yung bill na to For now, please like this video. If meron kayong comments, post nyo lang dito sa comment section. And do not forget to share this with your friends. Subscribe na rin kayo dito sa channel ko.